Nice. Angelica, ang bilis nun. Akala ko, nakabad ka pa dito. Iyak. Baka daw nakaiyak eh. Pag may ulan subsidy na raw. Next time gawin ito eh. For the first time. Ay, hindi na. At by the way, Franklin siya ngayon. Kasi saan niya? Sabi ko ba doon eh? Hello. Franklin. Si Mr. Bilis nung kay Angelica. Akala ko ano yun eh. Mabilis. Ako tuloy agad. Pressure sa'yo ngayon yan. Tawag dito, yung naranasan ni Angelica, lahat naman tayo may mga pagkukulang. Sa kanya, yung provision. Sa atin din naman merong provision. Meron din pagkukulang sa pag-unawa. Lahat tayo makakaranas ng gano'n eh. Pero sa kakulangan na nararanasan natin, doon magpapakita yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Amen. Gamit siya, gaya ng si Doc, ginamit si Doc. Mga ibang tao pa sa paligid mo. Mga ganun bagay. So, ito na yung last leg ng ating series, yung The Boundaries of Jesus. Nagsimula tayo sa spiritual, tapos yung sumunod doon ay yung time. And then ngayon, yung relational and emotional. So, nung nangihingi si Ate Lori ng participants, sabi niya, mamili ka na dyan. Tapos may 3 sabat lang tayo. So, napili na yung 2. Yung natitira 2. Pili ako ng isa. Hindi, kunin mo na yung lahat. Grabe naman tong taong to. Bigay sa akin 2. Pressure. So yung 2 na to ay pinagsama. Buti na lang merong aspect na naglilink sila. So at least natin siya, mapagnilay-nilayan natin yun. So first time ko lang gumamit pala nito. Yan. Natikuhan kong gumamit ito ngayon para makuha siyang talagang nasa gathering tayo. So, kami ganun. Pero bago tayo magsimula, samahan niyo muna akong manalangin para sa ating tatanggaping tinapay ng buhay. Ama, maraming salamat po sa araw ng Sabat, araw ng kapahingahan na ginawad mo sa amin, Panginoon. Sa pahinga na ito, Panginoon, kami ay maghahati-hati ng tinapay ng buhay na ipararating mo sa kanila sa pamamagitan ko, Panginoon. Ako ay, alam mo na, unworthy at hindi na narapat na magsalita. Pero Panginoon, sa kaluwalhatian at glory na meron ka, Panginoon, gagawin mo ako, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapag-aral lang yung salita. Ang talk na ito, Panginoon, na hindi lang para sa kanila, kundi para sa akin na rin, Panginoon. Dalangin po ang aking samot, dalangin sa matalas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, so, next slide. Yan, boundary. Pag sinabi yung salitang boundary, ang unang naiisip natin, pamapagitan, di ba? Tapos hindi ito ang unang ma-realize mo o unang word na maiisip mo pag sinabing Jesus. Kasi pag sinabing Jesus, welcoming siya in an absolute sense. Ang lahat i-welcome niya. Siya nga yung Diyos na bumaba para mag-establish ng relationship. Yun yung idea natin, tapos biglang may boundary pala si Jesus. May ganun ba siya? Yung titignan natin eh. So, yung boundary na to, ang naiisip ko pag salitang boundary. See, next slide. Yan, ito. Actually, borders talaga yung madalas ginagamit dito. Pero sa kinalakihan kong lugar, boundary yung tawag sa Angono. Kasi yung Angono ay maliit na bayan lang. Napapagignaan siya ng Taytay at saka Binangonan. So pag sinabi punta ka dun sa boundary, ito yung picture ko ng boundary. Hindi borders yung ginagamit namin na word. So yung mga borders o boundary na tinatawag, ito halimbawa to ng border. Para sa mga nakapag-Europe na. May nakapag-Europe na ba? Wala pa. Yan si Tito Manny, syempre. Syempre susunod tayo. Tsaka sa Sino pa ba? sunod na lang tayo. Marami pa tayong pagsusumikapan. Kaya trabahuhan pa kasi natin. Diba? Kailangan pa natin subsidy. Ayan, travel subsidy, no? Ayan, ito yung borders sa Europe. Sa Europe kasi ang mga bansa, hindi katulad ng Pilipinas, tayo insular.
So wala tayong borders. Ang borders natin ay dagat, yun yung kalapit natin. Sa kanila, tabi-tabi yung mga bansa eh. Ito, halimbawa, yung NL stands for Netherlands, and then yung B stands for Belgium. So may bahay na nagka-cut across yung border na yan. Tapos kung ano yung mas malaking part ng bahay na yun, yun yung citizen nyo. O yun yung address ng bahay na yun. Interesting. Yan, Belgium. Tawid ka lang, Netherlands na gano'n. So, yung borders or boundary ay, ang pinagmulan yan ay abstract concept. Meaning, nagsimula lang yan sa isip ng tao na, linyan kaya natin tong lupa na to. Tapos, ito yung bansa mo, ito yung bansa ko. Pero wala naman talagang boundaries. Wala talagang borders in itself. Pero meron siyang mga from abstract, meron siyang concrete manifestations. Ano yung mga halimbawa ng concrete manifestations ng borders na to? Sige, Abby, pasuyo. Ayan, ito. Ito yung boundary. Kung kayo ay taga Muntinlupa, sinong nadadaan dito? Ito, taga Muntinlupa kayo. Boundary ito ng San Pedro Laguna, tsaka ng Muntinlupa. Pero bakit Rizal yung nakalagay? Kasi, doon yan. Bago, salamat sa ating dating Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. Ang Rizal ay malaking probinsya. So, mula dun sa probinsya namin hanggang Laguna, yun yung border niya. Yung Muntinlupa, Rizal yun dati. Kaya pag tinignan niyo yung mga pinanganak ng 60s, 70s, ang ano nila is Rizal. Muntinlupa, Rizal, Las Piñas, Rizal, Makati, Rizal, Pasig, Rizal. Ang Pasig ay yung dating Kapitolyo namin. Nandun yung, kaya may Capitol Commons. Kasi yun yung dating building ng Kapitolyo ng Rizal. Teacher na talaga. Yan. Hindi, ano lang yun. Segue lang yun. So, ito, pag tingnan niyo yung border na yan, ang weird kasi may concrete manifestation tong mga abstract concept na to eh. Tingnan nyo to. Merong tinatawag na rate, provincial rate, NCR rate. Pero pag tatawid ka sa kabila, iba na yung rate mo. Pag tumawid ka sa kabila, iba na rin yung rate mo. So, again, yung mga abstract concept na to, nakaka-apekto siya concretely sa buhay ng mga tao. So, titingnan din natin kung yung mga boundaries na meron si Jesus ay may concrete manifestation sa buhay nating mga tao. Tsaka sa kanya, syempre. Sige, next slide. Yan. Yung, isip ko maglagay kaya ako ng link kasi naglalagay si Abby ng link. Kaso hindi na, zillennial, sa gitna. So yung para sa isang lipunan na importante yung strong familial ties, pag sinabi mo yung word na boundary, parang siya, off or kaya intimidating. Pag narinig nila, bakit ka magbo-boundary? Hello, kahit nga yung mga superstitions natin yung mga kamag-anak natin na-access tayo Diba? Itong paru-paro. Lolo ko ba to? Kaya yung lolo to. Dadala ko ng lolo ko, yung mga superstition na ganyan. May access sila sa atin, sa superstition natin at iba pang bagay. So, ayun yung pag-aaralan natin. Pag-aaralan natin yung relational and emotional boundaries. So, muna natin to. I-define muna natin siya kung ano yung relational at saka emotional boundaries. So, pag relational, ito yung limits. So, limits and rules na siniset mo sa kung saan lang pwedeng may access yung mga tao sa'yo. Yan. Halimbawa, the limit you set in dealing with other people. So, bakit ka nagsiset ng limit? Una, para healthy. Kasi hindi naman pwede, healthy, ang halimbawa na healthy is respectful. Hindi dapat laging may access yung mga tao sa'yo. 24/7, di ba? Magkaroon ka ng balanced lifestyle. Hindi pwedeng lagi ka na lang magre-respond sa needs ng iba. Kailangan may self-time ka rin. Tapos, kailangan may privacy ka. Hindi lahat ng tungkol sa'yo alam ng mga tao. Tapos, avoid distractions, lalo na kung may goal ka. Yung sa privacy, medyo magaling ako sa privacy. Ako ay gumagalaw ako behind the curtains ang mga galaw ko. Parang pag spotlight, hindi ako naturally into that. Para akong kung siguro kung may ganitong trabaho pero hindi ko palang
na gagawa. Parang kingmaker. Magaling akong, alam ba, piliin ko to, ikaw gawin mo to. Pero hindi ko siya gagawin. Ito, gawin mo yan. Tapos, pag nakuha niya yan, ganon. Parang may pagkaganon ng aking personality. Siguro mga teacher ganon talaga naturally. Pag may nakita ang potential, sige, ikaw ang isasala ko, ikaw ang mag-contest. Kasi may nakita akong may skill ka, although di ka pinakamagaling, pero yung study habit mo, sige, ikaw, i-ano natin yan, i-refine natin yan. So next, pag emotional naman, sa emotional boundary, ito yung clear limits na ikaw din yung nagsiset. Again, relational boundary, emotional boundary, ikaw magsiset niyan. Sa kung ano yung mga damdamin na pinapapasok mo coming from other people. Tapos dapat, malinaw sa'yo kung ano yung damdamin na sa'yo tsaka yung sa iba. Dapat hindi yun naghahalo. Kasi malilito ka na kung ikaw ay halimbawa ng emotional vampire. Yung pag may nagkukwento sa'yo na-absorb mo, tapos naapektuhan ka na rin. May ano yun sa'yo, may bad effect yun sa'yo. So, kailangan mag-set ka ng clear emotional boundary na, okay, may kinig ako sa'yo, pero hindi araw-araw. So, kailangan may time din ako para may downtime para ma-absorb ko lahat ng sinabi mo. Kasi pag lagi, araw-araw may run, hirapan ka rin. So, again, pag relational boundaries, pinoprotektahan ka nito sa your relational boundaries in summary, it dictates the way how you deal with other people. Tapos pag emotional boundary, it serves as your protection sa impact ng pakikipag-deal sa ibang tao. Ulitin. And then yung relational boundary, ito yung nagdidikta ng interaction mo sa ibang tao. Tapos yung emotional boundary, ito yung protection mo against from the relationship or interaction na ginagawa mo from establishing a relationship. Yan, yun yung correlation nila. Example. Kita example. Sa bahay, di ba sa mga mag-asawa, kasi wala pa naman ako nun. Sa mga mag-asawa, halimbawa ang kasunduan nyo, walang sigawan sa bahay natin. Clear kayo pareho. So yun ang relational boundary nyo. Walang sigawan, pag mag-aaway tayo, pag-usapan natin ang matino. Anong emotional effect nun? Yung mga nervous system nyo, tawag dito, kalmado siya. Hindi kayo, yung bahay nyo ay lugar ng kapayapaan. Kasi kapag sobrang nagsisigawan kayo, yung mga nervous system nyo, mararamdaman nyo yun sobrang bilis ng tibok ng puso nyo. Tapos, yung muscle nyo tense, nararamdaman ko yung paggalit. Kaya, ayoko nung extreme anger, pero importante rin yung anger. Pero pag extreme na nararamdaman mo, may physical manifestation siya sa katawan, may tense yung mga muscle mo, ang bilis ng heartbeat mo, tapos hindi ako nakapag-isip ng maayos. Kaya, as much as possible, ang anger ay the least emotion na gusto kong maranasan. Pero importante rin na ang anger ay nalalabas natin kasi tawag dito, pag napuno yung salop, matindi yun eh. Yung mga taong tahimik, pag nagalit mo sila, ibig sabihin ang tindi mo. Kasi tahimik siya na tao, tapos nagalit mo, anong ginawa mo? May kakaiba kang ginawa, nagalit mo siya eh. Sige, next. So meron tayong dalawang text na titignan natin yung lens na gagamitin natin, yung relational boundary tsaka emotional boundary. Kunin natin siya sa John 6:66-68, tsaka Mark 3:13-14. Sige, next. Yan, ito yung highlight ng John. Gusto ba ninyong umalis? Yan ay galing mismo kay Lord. Direct quotation yan sa kanya. Sige, basahin natin. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. You do not want to live too, do you? Jesus asked the 12. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. So, context muna tayo kasi sabi ni Tito Manny, ang Bible kailangan pag-aralan ng may approach. So, ang approach natin ay context. Anong context ng buong chapter 6? Yung chapter 6 na yan, nagle-lecture dyan si Jesus about Him being the bread of life. Tapos, dahil sinasabi niya siya ang bread of life, hindi ko rin makuha bakit ganun yung take ng mga Israelites dati.
merong mga Israelites na tinik siya literally. Kaya pagdating dun sa John 6:60, sabi nila, ang hirap naman ng doctrine na yan, ang hirap niyan gawin, kakainin ka namin. You are the bread of life, tapos kasi kakasantasin na lang natin last time, di ba? So symbolic pala siya. Kaya tinawag siya, kaya nagtanong si Lord noong sa 61, sa verse 61, na-offend ba kayo sa sinabi ko? Kasi ako yung bread of life, tapos ako kakainin, iinumin niyo ang dugo ko, gano'n. Tapos pagdating ng 66, parang hirap naman ng ano nito, ng pinapagawa nito. Pagdating ng 66, nag-alisan sila. So, ito yung dito. From this time, many of his disciples turned back and no longer follow him. Ito yung panahon na dahil sumusunod sa kanya. Tapos nung nag-lecture siya ng ganun, ang hirap. Alisan na natin to. Yan, ganun. Ganun yung context nun. So, yung whole chapter ng 60s, ng John 6 ay maraming sumusunod kay Jesus, maraming gustong magpagaling, popular person siya, pero nung tumatawag na siya ng deeper relationship, nag-alisan. So, ibig sabihin, sumusunod lang sila kasi may pakinabang sa inner circle ni Jesus. Pero pag, ang hirap na, pag sinabi niya nang baguhin niyo yung buhay niyo, kasi ganito ang tunay na pagsunod sa akin, biglang, ayoko niyan. Iba ako. Meron ako ibang diskarte. So total commitment, total surrender yung sinasabi ni Jesus, pero wala, na umalis sila, nag-alisan sila. So, next, ito yung relational boundary dito. So commitment is a natural filter. Yung mga nagko-commit, sila yung gustong tumuloy. So malalaman niyo yan pag, sabi ba, sa mga company, kaya ni Doc, sa mga nasa school, pag pumili ka ng pool of talent, yung mga madaling bumigay, it's either hindi talaga nila kaya, wala namang problema doon, o may commitment issue sila. Pag may konting hirap, bitaw na agad. Diba? At least pag pinakommit mo, mabuti na rin yun kasi malalaman mo kung sino talaga yung gustong mag-commit. And nothing personal, nothing bad against dun sa mga bumibitaw kasi merong ibang opportunity para sa kanila. Pero dito, syempre, si Kristo, naghahanap na siya ng disciples niya. So, kailangan merong magandang filter para mahanap natin yung pinaka-committed. Hindi porket bumagsak tayo doon sa yung iba bumagsak or hindi naka-comply dun sa requirements ni Christ, napahamak na sila, hindi natin alam. Maraming parts ng Bible ang hindi na isulat. So, hopefully, bumalik sila, pero iba yung nakita nilang gawain na fit sila. No? Let's hope for the best sa mga tao. Pag umaalis sila, kasi minsan pag umaalis sila, talagang may disappointment, pero or kaya na lulungkot tayo, pero pag umaalis sila, let's hope for the best na yung next phase ng life nila ay much better dun sa kung saan sila nanggaling. So, next, Jesus did not force the relationship. Tignan niyo, nagtanong, di ba siya sa 67, verse 67, gusto niyo bang umalis? Ibig sabihin, hindi siya namumwersa ng relationship. Tinatanong niya intentionally yung mga tao. Gusto mo magstay. Pero minsan, parang pag manipulative ka na tao, itatanong mo yun Tapos syempre, dagdagan mo ng mga konting body language na parang makukuha mo pa rin siya. As a person na gano'n, hindi, joke. Hindi. Parang dito, kailangan kasi galang natin yung ng mga tao, yung kanilang capacity to decide. Yan. Kaya kailangan tanungin mo rin, gusto mo ba to? Itong part na to, gusto mo ba to? Yan. Pag pinagpa-participate tayo sa mga gawain sa gathering natin, di ba? Okay, kasi willing ka ba sa part na to? Yan. Yung mga ganon. Kailangan may willingness mo na Tapos kung hindi naman niya kaya, baka pwedeng mag-bargain kayo na. Pwede bang isa lang o dalawa lang o kaya isang sabat lang, gano'n. Ito lang yung kukomit ko. At basta mag-commit siya, okay na yun. Mahalaga makapag-commit siya. Yan. Tapos, not all will stay. Alam naman natin ito, alam na ito ng PGF. Kasi ang DNA nyo talaga ay people come and go. Kaya hindi na to bago sa inyo. May mga
posible pang umalis, pero hanggat magkakasama tayo, let's savor the moment na magkakasama tayo. Yan. Next. Emotional boundary. Jesus was true to his identity. Yan, dito. Yung purpose and mission niya, clear eh. Kaya, dahil clear yun, clear mission, clear purpose, clear identity. Sinabi na rin ito ni Liv last time eh. Dahil clear yung gusto niyang gawin, nagbibigay na siya ng mga pagsubok o filter para masala yung mga tao niya. Sino talaga yung papasukan niya. Tapos, Jesus was not begging for a relationship. Yung rejection, alam niya na yun eh. Part yun ng mission eh. Remember yung story nung rich young man? Diba? Tinanong niya, tapos umalis. Pinigilan ba niya? Hindi. Ang nakaka-touch na part ng story nun ay tinitignan niya yung rich young man habang umaalis. Hindi natin alam yung mismong nangyayari sa internal sa isip ni Christ, pero we could only imagine na siguro nag-iisip siya na someday, somehow, sana makabalik ka. Ganun. Kaya yung mga nawala sa atin, we could only pray na someday, somehow, sana makabalik sila. Ganun lang. Kasi si Jesus nga, ganun lang din eh. Hindi siya namumwersa ng relationship na, punta ka naman, sumama ka naman, hindi. Mag-chat or mag-message or kahit na ano, basta we're only waiting na makabalik yung mga tao. Next, Jesus was not a people pleaser. Hindi siya nagmamanipulate ng mga tao. Yung character niya is fixed and strong. Yung message niya hindi niya binabago para lang i-please yung mga tao. So, kaya minsan pag may nagtotalk, halimbawa masyadong strong yung message, ang ginagawa ko, filter ko lang siya sa isip ko. Ano dito sa mga sinasabi niya, yung handa ko nang tanggapin, and so on and so forth. Yung hindi pa, hayaan ko muna. Hindi ko nare-reject lahat ng tinutok ng mga tao na napapakinggan ko eh. Kailangan active listener and absorber din kayo. Hindi pwedeng may nag-talk. I-absorb nyo lahat para kayong sponge. Ang sponge kasi walang agency. Siya nakapag-isip kung ano yung absorb ko sa hindi. Pero dahil tayo ay may agency, okay, absorb ko to. Ito hindi muna. Ipakahanda dito. Ganun. So, ang pagkakaiba natin sa sponge ay may agency tayo. Nakapag-isip tayo, absorb ko to, ito hindi muna. Yan, next. So, Mark 3 verse 13 to 14. Pinili kita. Yan yung pinaka-message mo. Sana all pinipili. Yan, next. So, ano yung context ng whole chapter na to? Meron ng growing tension between Christ and yung religious leaders nito. Yung chapter 3 na yan, yung chapter dyan. Unti-unti niya nang pinipili yung mga disciples niya. From crowd, nagiging disciple, and then inner circle. Nakita nyo, nag-aan siya, babawas siya ng tao. Ibig sabihin, hindi talaga siya people pleaser. Next. Crowds follow him, his own family misunderstood him. Yan. Next. Basahin ko pala muna. Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted, and they came to him. He appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach. Sa ibang salin, ang ginamit dito sa he might send them out to preach ay apostles. So ang apostle talaga is someone you send. Tama ba yung word na mataas? Mas matindi lang yung responsibility ng apostle kaysa sa disciple. Kasi ang disciple, student ka na, nag-aaral ka pa rin. Pero pag apostle ka na, ibig sabihin may confidence na si Lord sa'yo, papadala na kita. So yun yung difference ng apostle and disciple. So next. So relational boundary. Jesus chose his inner circle. Diba, maraming sumusunod sa kanya, crowds. Gustong magpagaling, gustong maka-access sa sa buhay niya. Pero nagsala siya ng tao eh. Crowd, disciple, inner circle. Ilan ang nasa inner circle ni Lord? 3. Si John, si Peter, Simon Peter, tsaka si James. 3 yun. Ibig sabihin, biblical and Christ-like ang magkaroon ng inner circle. Yung magsala kayo ng tao. Bakit biblical yun? Kasi,
meron kang mga halimbawa, sa usapin ng vulnerabilities, hindi mo pwedeng basta sabihin mag-all out ka ng vulnerabilities mo sa mga tao. Meron mga tao na nakikinig lang kasi gagamitin nila sa iyo yung vulnerability mo. Ganun pala yun. Oo, ganun nga nagawa ko sa iyo eh. Ganun. May mga ganon. Hindi sila... Bakit yun na sinabi? Hindi sila nakikinig para tumulong. Nakikinig sila para may gamitin sa'yo. So, kailangan mamili ka ng biblical and Christ-like ang may inner circle. Kaya ano ba, dito sa PGM, kung may inner circle kayo, huwag kayong magtampo kung may inner circle yung mga tao. Kasi meron silang mga characteristics and personalities and idiosyncrasies na nagmamatch. Ano sila, meron din kayo nun. Meron tayo nun lahat. Sabi ni Lori, wala na daw group discussion dahil dyan. Too much na yun. Too much information. Merong biblical na basehan ang pamimili ng papapasukan sa inner circle. Yan. Next, you too should be picky with your circle, but the gospel should reach everyone. Yun lang yung kaibahan. Meron kang inner circle, pero pag nag-preach ka ng gospel, lahat damay mo, hindi, yun po, kalakang ko ito eh. Bahala ka dyan. Saan ka mag-preach ng gospel? Responsibility pa rin natin na ipaalam ang magandang balita sa mga tao, kahit na natin sila, kaaway. Ang pinakamahirap ay ipanalangin yung mga taong in conflict kay. Yes. Kailangan maipanalangin sila para sa proseso ng pananalangin, lumalambot yung puso mo eh. Kasi may mga ganun din ako sa workplace eh, na hindi naman ako pala, ang ayaw ko is yung unnecessary conflict. Yung pwede naman di natin pag-awayan, pero dahil on my end, napepetihan ako dun sa pinag-aawayan, wala kang energy para dyan. So, ang nangyayari, parang hindi ko kino-confront yung issue kasi napepetihan ako. Doon sa pinag-aawayan, hindi doon sa mga tao. So, yun yung kailangan natin i-breakthrough na maipag-pray yung mga tao. Kasi, yan, pag pinag-pray ko, lumalambot din yung puso ko eh. Kaya kailangan maipanalangin mo yung mga ganun eh. Next, emotional boundary. Jesus did not decide based on popularity of the people He wants to be close with. Sa mundo ng mga tao, kailangan natin ng credentials pa. Kailangan may ganito ka, ganyan. Kailangan maabot mo to. Ganyan. Bago ka maging satisfying sa iyong boss. Hindi naman siya masama kasi gano'n nag-ooperate ng mundo eh. Pero Jesus operates the other way around. Parang sa akin nga, in a way, hindi ko rin alam kung maganda ba yung, parang kailangan ko siyang i-improve eh. Dahil alam ko na si Jesus ay hindi naman tumitingin sa mga ganong bagay. Parang ang effect niya sa akin lately ay hindi na ako masyado nagpa-pursue ng ibang bagay. Like, hindi ko na nabalikan yung masters ko eh. Hindi ko na siya nabalikan. Hindi naman siya kahanapin ni Jesus kung may master's degree ako o doctorate degree. Pero, ang bad effect nun ay baka hindi ko minamaximize yung potential na binigay niya sa akin. So, kailangan ko parang i-reconcile yung ganong klase ng, hindi naman siya magkaiba, parang opposing lang na. At one hand, tanggap ka ni Jesus kahit wala ka ng mga ganitong bagay, pero at the same time, kailangan mo i-maximize yung potential na binigay din niya. Yeah. Stewardship. Yeah, stewardship. Next, Jesus exhibited calmness in choosing His commission workers. Ang pinakamagandang trait ni Jesus ay yung kalmado siya eh. Ang one time lang na hindi siya kalmado ay yung nasa temple eh. Kung napanood niyo sa The Chosen, yung pakaiba yung interpretation nila ng temple rat ni Lord eh. Meron siyang kumuha siya ng latigo. Diba? Iba yun Kasi ang nakita ko lang, usually nag-flip ng table eh. Doon may flipping tables, may latigo. Wow, sobrang full rat ni Lord doon So ganun yung imagine isang kalmadong tao. Kaya nakakatakot maggalitin yung mga kalmadong tao eh. Ibig sabihin, sobrang tindi mo, may nagawa kang, na mo sila, na
ano mo na reach mo yung borders nila, yung boundaries nila. Kaya saludo ko sa mga nagpapagalit sa mga kalmadong tao. At hindi mo bro, talagang ginalit mo siya. Kalmadong tao yan eh. May mga ganun. So, yun yung napansin ko about kay Jesus, yung calmness niya pag namimili siya ng mga tao. Kilala niya sila. Kilala niya kung sino yung dapat piliin. Kasi meron siyang relationship sa mga yun. Next. Yan, so conclusion na tayo. Yun nga, setting relational and emotional boundaries is Christ-like and biblically grounded. So, kung nag-iisip kayo, kung ang mga boundaries ba ay safe or biblically grounded, siguro sa series naman na to meron kayong conclusion na tama lang na merong spiritual boundary, time boundary, mission boundary, relational boundary, emotional boundary. Kasi kahit si Christ na ating Savior, nag-set siya nito. Hindi lahat ng tao may pare-parehong level of access sa Kanya. At hindi yun masama. Kasi kailangan hindi siya ma-distract sa mission niya. Merong mga tao na distraction, merong mga circumstances na distraction. So kailangan mag-filter tayo ng mga tao para ma-reach natin yung goal, ma-fulfill natin yung mission. And that is my prayer in this afternoon. Happy Sabbath and praise God. Amen. Stand. See, try to rise. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life for abundant
Ama, maraming salamat po sa araw ng kapahingahan, sa araw ng Sabat, Panginoon. Maraming salamat sa paalala na healthy po ang pag-i-establish ng relational and emotional boundaries. At meron kaming modelo nito, Ama, sa pamamagitan ng aming Diyos at Panginoon na si Jesucristo. Ama, maraming salamat po na sa pagkakataong ito na pag-aralan at napagdilay-nilayan namin, Panginoon, na ang mga boundaries ay hindi masama entirely, lalo na kung ito naman ay surrendered para sa inyo. Panginoon, sa araw ng Sabat na to, tinadakila namin ang iyong pangalan. Nawa po sa aming mga gagawin, aming iniisip, aming sasabihin ay pagpupuri at pasasalamat lamang sa inyo. Patawarin niyo kami sa mga pagkakasalang nagawa namin laban sa inyo. At nawa makita sa amin ang katangian ng Panginoong Yesus. Ang sa gayon ng ibang tao ay papurihan kayo, Panginoon. Ito lamang po ang aming samantalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things on earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath.